What's up guys? Sa video na to guys ay pag-uusapan natin, no? May pag-uusapan tayo. May karapatan bang manguha ng gamit ang mga officer nyo pag naabutan kayong nakaidlip sa duty, ganoon? So siyempre tulog kayo, no? Kinuha nila yung gamit nyo, no? May karapatan ba silang gawin yun sa mga gwardiya? Yun ang pag-uusapan natin guys. Tara! Alright guys, welcome sa Riddles TV, 14 years more or less bilang security officer, security guard. Sa video na to guys ay pag-uusapan natin yung nag-comment, no? Sagutin natin yung kanyang comment para maliwanagan siya, no? So pero bago ang lahat guys, baka magulat kayo, mahaba ang boko at naka-earrings pa tayo, no? Para model, no? Para mga rockers, no? Nung 80s, no? 80s, 90s, no? Kasi guys, ako ay isa na retired na po ako. Hindi na po active sa aking mga duty, no? So, kung baka magulat kayo na ganito ang pormahan natin. So, retired na tayo guys. Hindi na tayo active at baka magulat kayo ganito ang pormahan, no? So, nasagot ko na ang mga tanungan nyo kung bago pa kayo sa channel ko, bakit ganito ang porma ko, no? At ako kasi gumagawa ako ng mga video tulad ng video ginawa natin ngayon, pag-uusapan natin ngayon, para maging gabay, patnubay sa mga bagong gwardiya. At may mga naguguluhan pa, no? Habang nag-duty, naguguluhan. Ano ba yung mga tanong nila na ganun? Tulad ng nag-comment ngayon. So, bago ang lahat, guys, anyanyahan ko kayo sa channel ko. Magalo tong isang cellphone ko rito. Anyanyahan ko sa channel ko na pumunta. Ayan, channel ko yan. Pindutin nyo yung playlist dyan. Pag napindut nyo yan, ito ang lalabas. Pumunta kayo sa Security Guard Matters, no? Nandyan yung mga video natin na hindi napapanood, nilalangaw lang kasi hindi tayo sikat eh. So baka kayo ay isang hindi gwardiya ngayon o kaya kaibigan, kapatid ng mga gwardiya, asawa ng gwardiya at maintindihan nyo yung trabaho ng gwardiya, pwede nyo dalawin yung ating channel, no? Okay? So guys, simulan na nating sagutin tong isang nag-comment sa video ko. Ayan o. Ayan o. So, tingnan nyo, So, nagawa ako ng video na yung nangyari sa yung paano magamit ng tamang paggamit ng ating SFA. Ano ba yun? Service Firearms, no? So, ito yung kanyang comment, okay? Basahin natin. Idol. Thank you, Idol. Tanong ko lang, may karapatan ba ang officer mo na kunin ang iyong logistic items kapag naabutan kang nakaidlip, no? Nang di mo nalalaman. Okay. So, siguro, logistic, ano ba yung sa logistic? Kasi may mga gwardiya kasing iniiwanan sila ng mga padala. Iniiwanan sila ng mga, iniiwan yung mga kuha nila, yung mga sa mga client ba, kunwari nasa condominium unit sila, tapos may mga logistic doon iniiwan ng gwardiya. So si gwardiya ngayon ang in charge, no? So may mga area na gano'n ang ginagawa nila, na iwan mo lang sa gwardiya, dagdag trabaho sa atin, ano? Pero gano'n pa man, may mga tenant naman na nagbibigay sa pamasko parang pasalamat tuwing Pasko, no? Kasi ang gwardiya nga ang iniiwanan ng mga logistic. Anyway, doon tayo sa focus na kinukuhaan ng logistic, sabi niya, may karapatan ba? May kwan ba sila? Ang officer ba ay may tinatawag na yung karapatan niya na kuhaan ka ng mga bagay habang nakaidlip ka. Okay guys, nung bago pa kami nag-duty, ginagawa ng mga inspector yan. Yung mangunguha sila ng mga, lalo na especially baril, kinukuha nila sa gwardiya yan. After na makuha nila sa gwardiya, okay lang sana kung hindi rin, after makuha nila sa gwardiya, ay kinuha nila yan. Pinapagawa nila ng explanation report ang gwardiya. Kasi
kung nagkataong magnanakaw talaga nakakuha, tapos ka, di ba? Ginagawa yan ng mga inspektor. Kaso lang, nasisita nga yung mga inspektor kasi nga, dapat ang inspektor, bago sila pumasok sa area ng mga security guard, ay dapat kung sila, yung will inform ang mga detachment or yung area. Kasi tulad yan, hindi pala inspektor ang kumuha ng gamit mo, tapos ginagawa ng inspektor. So, talagang magnanakaw na ang kumuha. Iisipin ng gwardiya, di, kinuha lang ng inspektor yun. Di ba? So, hindi na ginagawa. Nung panahon lang namin yun, hindi ko na alam kung ngayon. Di ba? Hindi ko na alam kung ngayon. No? So, kung ano nang ginagawa ng mga inspektor. Pero nung bago ako umalis, bago sila pumasok sa area ng mga security guard, ay dapat nasa proper kwan sila. Nasa proper procedure ang kanilang gagawin. Pupunta sila sa entrance at magbibigay ng yung tinatawag na magbibigay sila ng tinatawag na tamang impormasyon na sila inspektor, hindi yung pasok ng pasok lang tulad dati. Kami dati kasi tumatalon sila sa mga gate, tumatalon sila sa mga pader, picturean lang yung gwardiya natutulog, ganun ka maligalig ang mga inspektor namin dati, no? So yung mga so pinagbawalan na yun kasi may nabaril na, ewan ko lang kung yung basa. Ayoko kasi gamitin yung ganun salita kasi yung nire-restrict ng YouTube. Pero may nadisgrasyang inspektor na ganun ginawa. Hindi alam natin na sabi niya, pinagkamalan niyang magnanakaw o pumasok sa area niya. Kaya natigil yung ganun mga practice ng mga inspektor na ginagawa nila. So ngayon, ang tanong natin, may karapatan bang gawin ng officer yung manguha ka ng gamit? Guys, nagawa ko rin sa tauhan ko yan. Ganito yan Yung tauhan ko babae. Kasi ang babae hindi mahilig magdala ng baril. Hindi sila mahilig magdala ng baril eh. Ang babae kasi namin nung nag-duty, hindi sila naka-uniforme ng gwardiya. Naka-uniforme silang opisina, so isusukbit lang yung baril dito ng gwardiya. Kaya lang, yung isang tauhan ko, nagre-rubing ako, kasi parang hawak niya kasi yung parang sports center. Kaso lang, pagpunta ko sa podium niya, nakabukas yung podium niya, nandun yung baril. Kaya nung nag-speak ako, inspected by ganito, is O de la Peña, sabi niya. Sabi ko, hindi ko siya ninot. Sabi ko, uy, yung service firearms mo, huwag mo iwanan ng basta-basta kasi baka baka masalisihan ka, may halaga yan. Ngumingiti lang siya. Tapos, pagkatapos noon, after mga sinubukan ko talagang tinanim niya sa isip niya. After ng mga ilang araw, nagrubing ako ulit. Ganun na naman ginawa niya. Sabi ko, pinagsabihan na kita na huwag mong basta iwan-iwanan yung mo kasi nga, baka masalisihan ka, sinabi ko. Ngumingiti lang din. Ay, sorry, ganun palambing-lambing. Alam mo yung mga babae, palambing-lambing. So, pinabayaan ko. Hindi ako nag-note. Nag-note lang ako na post-inspected by the SDLP niya. Pangatlo, gano'n na naman. Iniwan na naman niya. So, ang ginawa ko, kinuha ko yung baril for safekeeping. Kaso lang, alam ko kasi ang legal process. So, ang ginawa ko, hindi ako naglagbok nun sa lagbok niya. Para mataranta siya, pinulaot ko yung baril, dinala ko sa entrance, pinalagbok ko sa gwardiya ng entrance. Pakilagbok nga to na pinulaot ko yung baril ng ating livelihood center kasi 3 beses na ako nagbigay ng babala pero hindi niya ako. Ngayon, nataranta siya. Nawala na yung baril niya. So, mamaya-maya, nagpa-assist siya dun sa rubing, tumakbo siya sa akin. Sir, hindi niyo ba kinuha yung baril niya? Ganun siya. Sabi ko, pinulaot ko. Bakit? Di ba, 3 beses na akong sabi sa'yo na huwag mong iwanan? Huwag ganun, sir. Ganun siya. Hindi man lang kayo nag-abiso. Ganun siya. Hindi ako nag-abiso kasi nga, nagsabi na ako sa'yo. Tinan mo ngayon, kinuha mo yung baril. Anong naging forma mo? Taranta ka, di ba? So, pangit niyang ganun, sir. Ganun siya. Yung ginawa niya, sabi ko, upo ka dito. Ayaw mo pa magpasalamat na sinigurado ko ngayong baril mo na hindi na makukuha ng iba? Concern lang ako sa iyo dahil alam ko ang buhay natin.
Kasi isa rin akong, diba, windang din ako pag nawala ng gamit. O nawala ng trabaho. Kaya, sinigurado kong i-pull out yung baril mo kasi hindi mo ako pinapakinggan. Parang mo akong binabaliwala, sabi ko. Takon yun, disrespect yun sa akin, sabi ko. So, parang natauhan siya, pero, yung tumalikod siya, hindi ko akalain, after few days, mabuti na lang yung, nag-day off ako, no? Yung isa kong officer, naikwento niya, mabuti naikwento niya. Sabi niya, pinailan ko ng kaso si Iso de la Peña ng pagnanakaw sa baril ko. Sabi niya, sa opisina natin. Kasi mali yung ginawa niya. Mabuti na lang, pagpasok ko, pre, ano bang nangyari doon sa ikaw? Bakit gano'n ang kanya? Ninakaw mo rin yung baril niya. Ano? Ninakaw, sabi ko gano'n. Anong ninakaw? Di, nag-file na siya ng kaso, pre. Ay, gano'n. So, ang ginawa ko, kasi nga, hindi ko naman inisip na kalaban siya. Kapwa ko kasi sa Bisaya kakampi ko siya. Kaso lang hindi ko alam na alam mo na, sa trabaho ng gwardiya, kanya-kanyang ligtasan talaga. So, hindi ko ginawa ng report yon kasi nga, kumbaga amin lang yun. Ay, ang problema lang, inunahan niya ako ng ganun. So, ginawa niya ako ng kwento. Ginawa ko, hinabol ko ngayon yung information report ko. Gawa ako agad. Gawa. Sinadmit ko sa commander. Pagdating sa commander, ang nagpaligtas sa akin yung logbook ng gate. Yung nagpaligtas sa akin. Kasi, no malice intention ba? Wala akong malis ang intensyon na nakaawin yung baril. Pero nagkaroon siya ng malice. So, pinuruan niya sa opisina namin. So, doon sa commander, nag-usap kami, sir, 2 beses kong sinabihan. Yung pangatlo, kinuha ko ng baril, pinull out ko. Sinirek ko yung logbook, na naglagpalagbok ako doon para akuan. So, yung commander namin, ganun ba? Gawa agad siya ng report, pinuruan agad sa opisina. So, nagsalubong ngayon yung report ng babae sa akin. Yung kaso ko, nandun na nagnanakaw na ako ng baril, no? Kasi nga, pinull out ko. So, pagkasalubong, inimbestigahan ako ng investigator sa opisina. So, pagka-imbestiga, pinaliwanag ko ang side ko. Nagulat ako, bakit one-sided siya? Doon siya sa babae nagkumakampi. Sabi ko kasi sa commander, sir, ano bang nangyari doon? Ba't parang one-sided lang yung... sabi niya sa akin, sir, kung ako sa'yo, manghingi ka na lang pasensya sa kwan, ganun. Sabi ko, sir, ako yung officer, sir, ba't ako manghingi ng pasensya? Siya na nga yung nagpapabaya sa trabaho niya. Niligtas mo nga yung sarili niya. Hindi, gawin mo na lang, mali ka. Ninakaw mo yung baril niya Ganun siya. So, hindi ako makapalag. Siyempre, investigator ako ng agency yun Under kami nun ganun ba, sir? Mali pala ako dun, sir. Ganun ako. Pero nagtatanong ang kaisipan ko doon sa sitwasyon. Ba't ganun? Sabi ko. So, bumunta ako sa commander, sir, ba't ganun? Kininto ko yung discussion kasi one-on-one kami. Nag-imbestiga sa akin Sabi ng commander, bakit ganun? So, nag-follow up report niya yung commander. Ngayon, naikwento ko sa kapwa ko, officer din. Sabi niya, pre, may narinig ako na balita na pumuporma daw yung inspector ng investigator na yan doon sa Lady Guard. Doon ko na, puti, kaya pala, gumanon ako. Kaya pala, ganun-ganun ako sa sarili ko. So, isa yan sa mga injustice sa mga paggugwardya, no? Yung sino yung nakaposisyon at ikaw walang kapit, ay tapos ka. Baliktad ng istorya natin, no? So, hindi na natin pag-usapan yon. Basta ganun nangyari. Mabuti na lang, nagdawas ako ng video regarding legal process, no? Kailangan marunong ka talaga sa legal process. Ito na tayo. Bakit ko kininto yon? Ginagawa talaga ng mga officer yan na pinupull out, kinukuha yung logbook, kinukuha yung mga available sa area mo habang naka-idlip ka to make sure na yung sarili mo madadala ka na wala namang masamang hindi naman ang pag-idlip ay bawal yan sa trabaho ng security guard. Pero tayo mga gwardiya, palagi kong sinasabi, yung pag-idlip ay diskartihan. Pag nahuli ka, natulog ka, tanggal ka sa ibang kumpanya.
Wala kang ibang katuwiran nga, sir, napuyat ako, sir. Wala, bawal yan. Tinanggap mo yung duty, ibig sabihin, panindigan mo na nag-duty ka. Ngayon, sabi, sir, tao lang naman tayo, napapa-idlip. Kung i-idlip ka, make sure na ang area mo, secure. Secure, wala kang dahilan na sabihin mo, puyat ka, street ka duty, nawala yung baril mo dahil street duty ka, walang dahilan ganun. Wala kang dahilan. Kapabayaan mo yon. Kaya dapat bago ka umidlip, lahat ng valuable items mo ay dapat alam mong secure. Di ba? Kaya nga ako, nung nag-officer ako sa akuan, yung gitter natin, huwag pabayaan. Robing, huwag mo pabayaan yung gitter, asisan kayo Ganon. Ikaw, masyado nga relax dyan Bantayan, palitan mo si Juan after ng Juan, pahingahin mo, ginaganon ko. Kasi nga, alam ko namang nakakatulog sa gabi. Pero para manatiling gising, nagkakadiskartihan na lang. No? So yung pag-pull out ng mga pagkuha ng mga items dyan sa area mo na maabutan ka ng officer mo, ay wala naman sa batas na, bawal gawin yan. Pero sa totoo lang, bawal talaga yan. Kung talaga tulad ng ginawa ng tauhan mo sa akin, ginawa na ko ng kwento na nagnakaw ng baril. Pwedeng talagang gawin sa iyo yun. Kaso lang, nakadepensa ako Dahil alam ko ang legal process. Di ba? Alam ko ang legal process. No? So, ginawa ko lang yon na pinulat ko yung baril niya kasi nga parang dinisrespect niya na ako yung babae na yon. So, nangyari, mabuti na lang at meron din kong kakampi yung commander ko kasi nainis din siya Pininto ko, sir, ilang beses kong pinaliwanagan siya. Kasi annex yun sa amin Ako yung naging head doon, annex kasi yun. May pinaka-commander kami sa main, pero kami annex. So yung annex na yun, ako yung in charge doon. So yung commander, yun ang parang immediate boss ko sa trabaho ko, no? So mabuti na lang at nagkaroon ng tinatawag na salubungan ng report. Written report, documentation. Meron din akong video dyan, documentation. Puntahan na lang yung sa channel ko. Yun ang tinatawag na documentation. Tulad ng nila pinalagbok ko. Kasi, depensa mo yun. Na wala kang intensyon na nakawin. Ang intensyon mo lang ay to make sure. Ang problema lang sa akin, mali noon. Kasi yung advice ko sa kanya, hindi ko ninote. Na para patunayan ko na nakatatlong advice, nakadalawang advice ako sa iyo na yung baril mo wag mong iwanan. Hindi ako nag-note sa logbook niya. No, hindi ako nag-note, no? Reminder to LG, ganito, that the firearms should not leave with unlock at the tinatawag na drawer, no? To avoid any losses in the future, ganon. So, yun ang mali ko doon. Kasi nga, hindi ko ginawa yon dahil kapwa ko sa Bisaya tinuring ko siya na parang, kan ba, yung hindi kita talo. Ginawa ko lang, nagverbal ako, hindi ko alam na wala pala yan sa Bisaya, Ilocano, Ilonggo, pagdating sa trabaho. Pagdating sa trabaho, talo-talo. So doon ko na patunayan na, hindi pala ganun. Kasi kung hindi ko nagawa yon tapos ang lahi ko. Attempted robbery ang magiging kuwan ko doon at malaking kaso yun sa agency at maaaring ikatanggal ko at record ko yun. Sa lahat na ayaw ko yung nakaw na record. Kasi kahit anong dala-dala ko yan mula Bisaya papuntang Manila na kailangan yung dignidad ko, reputasyon ko na kailangan buo. Bisaya ko, mahirap akong tao. Ang dala-dala ko lang ay aking dignidad at reputasyon na pagkakatiwalaan mo ako. Yun lang noon, yun lang ang kuan ko kasi kaya nga ako iniiwasan yung mga ngutang at hindi makabayad kasi para sa akin parang wala na akong mukha na iharap kung may utang ako hindi ko babayaran. Ganun. Alam, magnanakaw pa kaya, di ba? So mahirap 'yun. So yung sinabi ni Kuya na may karapatan bang kunin ang mga officer na sa detachment pwedeng gawin nila 'yon. Kasi bakit? Kung hindi nila gagawin 'yun, hindi ka magiging alerto. Hindi ka magiging, ang tawag yung tuso. Maging tuso ka. Kasi kahit kapwa mo gwardiya, pwedeng kunin yung mga gamit mo. Kahit kapwa mo gwardiya. Sa pag-duty ng security guard, wala kang dapat na
Trust no one. Bakit? Once na nagkabulilyaso kayo, kanya-kanya kayong diinan dyan. Kanya-kanya kayong ligtas. Ngayon, masyado kang relax. Mayroon akong, kuha na to, ito sa, na-assign ako sa main office ng bangko namin. So may isa akong tao na sinabi ng officer ko, pre, masyadong, yung bata pa siya ba, hindi niya pa nailagay sa isa puso at sa isip ang kanyang pag-duty ng gwardiya. So ngayon, sabi niya, ilipat mo nga yan sa branch para matuto doon. Kasi masyadong relax dito. Parang natatakot akong magbigay ng pwesto sa kanya. Kasi, kuan ba, yung wala pa siyang, yung bang parang naglalaro lang sa trabaho. So ginawa na nga namin, binigyan namin ng order, pre, kailangan natin ng tao doon sa branch na nito. Punta ka. So pumunta naman siya. Panggabi siya doon. Ang ginawa niya, nag-laptop. Nagkuhan siya, yung games dun sa laptop niya. Nagyayabang, may dala-dalang laptop habang nag-duty kasi feeling niya, kuhan siya eh. Ganito kasi yan eh. May ibang mga gwardiya kasi na feeling nila mataas, iba ako. Iba ako sa inyo. Parang ganun ba? Parang may natapos ako. Isa akong college graduate. Pangsamantala lang tong duty kong gwardiya. Parang ganun ang gustong ipahiwatig dun sa mga batang gwardiya, no? So, nagpapakita sila ng gilas, dala-dala ng laptop, dala-dala ng kuhan. So, ito na nga si kuhan, nagdala ng laptop. Pagdating ng alas 3 ng madaling araw, naantok dahil dun sa kagagawa niya ng laptop yung kuhan. So, tinulugan niya yung duty niya. As in, tulog na tulog. Laptop niya dala, pati yung baril. Di ba? Yun. Tapos, pag nagsalita pa yun, medyo mataas, maira na bata. Sabi ko, yun ang sinasabi ko. So, automatic, na-pull out siya. Kaya mayroon tayong tinatawag na cash ban. Alam mo yung cash ban? Kinakaltas yan sa sweldo natin. Kukunin mo yan pag nag-resign ka. Nag-resign ka sa agency. Pero pag may kaso ka, tulad na nawala, yung laptop sa kanya yun eh. Pero yung baril na nawala, sa agency yun, babayaran niya yun. Kadalasan dinudoble ng agency yan. No? So, bawas dun sa bigla siyang alis. Hindi wala siya makuha kahit isa. At recorded yun. Marirecord yun. Yung baril na nanakaw sa kanya, pag nagamit ng krimen yun, isa siya sa may involved. No? Isa siya sa may involved. So, ito yung sinasabi ko na ginagawa ng mga officer yan, na kukunin yung mga kuhan mo dyan, yung sabi niya, logistic, siguro mayroon siyang mga iniwan doon ng mga kuhan. Hindi ko alam kung logistic kasi parang mga kuhan, di ba? Mga padala. Baka yung mga padala sa tenant, doon sa iniwan sa gwardiya, tapos tinulugan niya, naidlip siya, pinuntahan siya ng officer niya, kinuhaan siya ng isa. Pero yun na nga, pwede siyang gagawa ng kuhan, ng hassle. Gawa siya report na anong nilusot mo? Kinuha niya yung kuhan na without any information or any note in my knowledge, no? Na nakaidlip ako. Yeah, snap slip ang tawag doon sa English, no? So, ang sabi niya, karapatan ng officer yun para ma-disiplina ka. Kasi kung hindi gagawin sa'yo yun, hindi ka mawiwindang, hindi ka ako, buti na lang, officer na nakakuha. Buti talaga kung magnanakaw yun, tapos ako. O, di ba? So, sa susunod, magiging tuso ka. No? Ang pag-duty ng security guard, tuso. Magiging tuso ka. Na, oops, kailangan bago ako makaidlip o makaidlip man ako dito. Kami kasi dati, pag nag-iidlip kami, kunwari, nag-isa akong security guard, illegal, single post ako. Sa area ko, maglalagay ako ng patibong dyan, mga malalaglag na mga lata, para pagka tumunog yung magigising ka. O kaya mga kuhan, yung mga patibong-tibong ba, para, pag inspector man dati, ang ginagawa na may aso. Mag-aalaga kami ng aso, pakawalan lang namin dyan. Kasi ang aso, pag hindi nila kilala, tatakulan nila, bising na kami. Ganun yun.
So, hindi ka basta-basta, tira ka lang ng tira, natulog ng tulog, dahil sabi mo, naidlip ako, wala namang taong hindi nakaidlip. Wala nga taong hindi nakaidlip. Pero, ang mga veteranong gwardiya, bago umidlip yan, naninigurado yan sa paligid. Ikaw, bata ka pa, kaka-duty mo lang, inisip mo, di, legal naman ang pag-idlip So, eh. ayan, after 2 days, guys. Legal naman ang pag-idlip eh. Di ba? So, hindi ganun. Once na nag-duty ka, you are responsible sa iyong duty. Wala ka magiging katawiran. Naidlip lang naman ako, sir eh. Naidlip ka nga eh. Nakuhaan ka nga ng gamit eh. Kinukuha naman yung logbook. Ako kasi, kinukuha ko yung logbook, kadalasan logbook. Kinukuha ko yung kuhaan, ganon. So, masama pang loob ng mga tao na yan, pag kinuhaan. Hindi pa nila, imbis na magpasalamat sila para, uy, pre, ano to? Tutulog ka. Ako kasi hindi kasi ako nagbibigay agad ng parusa. Pre, okay lang naman makatulog, sinasabihan ko. Pero siguraduhin mo naman na ikaw ay hindi ka masalisihan dyan. Kasi yung area mo, delikado yan. Kaya ako, ginagawa ko, yung mga area yung delikado, pinagpapalit-palit ko na lang. Para walang makatulog dun sa area yung delikado. Kaso lang, ang problema, kung ikaw ay walang pakialam ang officer sa'yo, sarili mong diskarte yan, bahala ka sa buhay mo, ganon. Ako kasi, ginagawa ko yan para ang mga tao ko, wala bang mapahamak, no? Walang mapahamak, lahat tayo kikita ng tama, no? So, ang katanungan, nasasagot ba natin? O malayo ang sagot ko sa katanungan na yon? No? Na karapatan ba ng officer na makakuha ng? Oo, ginagawa ng mga officer yan. Hindi yan karapatan. Isa yan sa mga duty ng officer na to magkaroon ng wake-up call sa iyo na huwag ka masyadong kampante sa duty mo. Kasi once na sleep sequence, nakatulog ka, mapalingon ka nga lang ganun at may nangyari dito, ikaw gwardiya, wala na eh. Kaya kailangan vigilant ka talaga sa paligid eh. Hanggat maaari, vigilant ka sa paligid anytime, maayos, malakas ang iyong pang-amoy, pandinig, pakiramdam. Di ba? Kasi nga, split seconds lang, nandyan yung pangyayari sa buhay natin bilang gwardiya. Lalo na kung bangko ka. Kaya nga sa bangko, nung nag-duty ako, talaga, basang-basa ko talaga yung mga kwan, lalo na nasa armor car kami. Binabasa ko talaga kasi split seconds lang yan. Pagputukan yan, dapakin lahat kung sino yung maunahan. Kaya ikaw dyan, gwardiya, kwan ka. Ikaw, gwardiya, kailangan pakiramdam mo mabilis at makuhaan. Ganun yun. Kaya kung ikaw i-idlip, mayroon kang mga security measure sa sarili mo na hindi ka maisahan. Nakasama mo, trust no one nga eh, di ba? Nakasama mo, officer mo. Pagpasok na officer mo, lumapit sa'yo, nalaglag mo yung baso, ayos ah. O, di ba? Ay, sir, anong natin, sir? O, di ba? Ganun yun. Isa-isa lang ba? Kumbaga, tuso-tusuhan lang tayo. Okay? So, I hope na maliwanag na to sa inyong kaisipan. Mabigyan nyo na like. Pero kung nalabuan, naguluhan, dislike the video, dislike. Ano guys, kita-kita tayo sa next video guys. Bye-bye!